tayo ay magpapatuloy sa ating programa. Inaayahan ko na ang lahat ay sabayan ako sa ating pag-aawitan at ating awitin ang As We Gather. O, yun o si Ate Ben. Mampit yan. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing Lord that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing, Lord, that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing, Lord, that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Ang next po nating awitin ang In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven's word to shine from the earth to the cross. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on Ito lang pala nagbibigay ng bangunan. Uy, sana. Ay, bakla sa ganito ba? Maya para. Ayan, so, para po sa ating opening song, inaanyahan ko po na ang lahat ay tumayo at awitin natin ang ating theme song na Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation. Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops torn. I found the secret is Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Hello. Ayan, tayo po tumungo para sa ating panalangin. Panginoon naming nasa langit, pinupuri ka po namin ngayong gabi. Salamat po at muli kami nagtipon-tipon sa lugar na ito. Nawa po ang mga mensahe na aming mapapakinggan ngayong gabi ay tumatak sa aming puso't isipan at magamit namin sa aming pang-araw-araw na gawain. Nawa po ang programa namin ngayong gabi ay maging maayos at maging successful at walang mangyaring aberya. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulong pagkakasala. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ay, kung nga sila maaari pa Okay, magandang gabi sa lahat. Tayo ay nasa pang-anim na gabi ng ating family seminar. Bukas ay ang last night ng ating seminar. Kaya kahit 6th night pa ngayon, iniimbitahan namin kayo bukas na tayo pa rin ay dumalo dahil last night na natin bukas. Anyways, narito ang ating programa sa gabing ito. Ito ay sinimula ng ating song service ng ating song leader, walang iba kundi si Sister Jewel Dihita. At sinundan naman ito ng ating opening song, ang ating theme song, Happiness is the Lord. Opening prayer by Sister Charm Orehula.
And susundan ito ng ating intermission song by Sister Krisa and Company. Health lecture ni Brother Dane Villaruel. And special music by Dihita Sisters. Pagkatapos, ang highlight sa gabing ito, ang ating gospel message na ibibigay sa atin na walang iba, kundi ni Pastor Dave Villaruel. At ang ating appeal song by Sister Riza Robles and closing prayer ng ating speaker. Mga kabataan, tayo po ay mag-ingay ba? Zip ang ating mouth para makafocus tayo sa mensahe na ating mapakikinggan sa gabing ito. Sa lahat po ng mga bisita, welcome. Maraming salamat sa inyong presensya. At sa mga bahay na abot po ng aming tinig, kayo po ay aming iniimbita. Kung hindi man po, kayo pa rin ay welcome kahit nasa mga tahanan. God bless everyone and purihin ang Panginoon. Isunod po natin ang intermission song. Ayan na. Marami ba kayo? Marami. Anak, yan na. Isang mic. Di kalibutan dinili ang atong puluyanan, kaya ko sa kalumalang kay naman. Ang atong puluyanan tuwa sa langit, sa atong Diyos giyada. Isunod sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga punos kasalanan. Sa kagubot o kapangyasan, igsuon dinili ang atong puluyanan. Ato ta sa langit, narang tampoy alit, wala na'y kasakit na atong matagamtang. Dito ta ninyo magtubag.
pag-igong kalban dito sa langit nga puloy-an at tutas sa langit nga arang kampuy-an di wala na'y kasakit nga atong matagangtang dito na ninyo magpukan kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Tutas sa langit nga arang kampuy-an di wala na'y kasakit nga atong matagangtang dito na ninyo magpukan kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Magandang gabi po sa ating lahat, diyan din sa ating mga maliliit na mga bata. Ngayon pong gabi, ang akin pong babahagi sa inyo ay yung mga dati ko ng karanasan. Yung tinatawag na steam inhalation. Kung kayo po ay mayroong anak na sinisipon, ay yung steam inhalation ay sadyang mabisa. Ano po, kami ay hindi mahilig sa magpa-ospital, magpa-doktor ng mga bata. Nung kami ay may anak na kambal, ay parehong sinisipon, ang ginagawa namin ay nagpapakulo ng tubig sa kaldero. Pagkatapos pag kumukulo na, ay aking kakalungin yung dalawang bata at ako yung upo sa isang upuan at yung aking asawa ang nag-iintindi ng mainit na tubig. Kapag kami nakaupo na doon at nakabalot kami ng kumot, ay di iyakan yung dalawa. Iyakan. Pero yung singaw ng tubig, binubuksan lang ng maliit yung kaldero. Pagkatapos ay yung singaw ay nalalanghap naming tatlo. Kaya pagkatapos ng 15 minuto hanggang 20 ay di iyakan tulo ang sipo ng mga bata. Ay di paglabas ay gagaling na sila. Yan ay pwede rin gawin sa mga matanda. Kahit kayo, kahit matanda anumang edad, ay yan po ay applicable at wala pong side effect ang pamamaraan na yan. Tinatawag yan na water therapy, steam inhalation. At sa mga meron namang tinatawag na lagnat, ano yung lagnat na talagang matindi, kagaya nung lagnat ng tekdas. Yung tekdas na itim ay marami ang pinatay sa aming bata. Kuminsan ay dalawa sa isang bahay. Dalawang bata sa isang bahay at magkakamag-anak ay halos tigi-isa ng mga namatay na bata. Noon ay panahon ng tagulan at nagkaroon ng tikdas na itim. At yung tikdas na itim na yon talaga ay yung maitim ang parang butol-butol. At matindi ang lagnat. So, bago pa lumipas yung tikdas na yon ay tinamaan din yung aming anak. Tinamaan yung aming anak na panganay. Ay talagang matindi ang kanyang lagnat. So, ang ginawa namin ay hindi din namin dinadala sa ospital. Ang ginagawa namin ay binda ng binda at punas. Yung pagbibinda sa ulo ay hindi sa ulo lamang. Dito sa mga baraso, sa mga binti, ay talagang nilalagyan namin ng binda hanggang sa kinabukasan ay magaling na. Ganun na pangalaga sa mga bata. Lahat ng aming mga bata ay sanay sa mga ganung pamamaraan. Nagkaroon din ng yung aming pangalawa. Nagkaroon din ng matinding ganun. Bulutong ba yun? Tikdas na itim. Ay ganun din ang aming ginawa. At kinabukasan ay magaling na rin. Yung ang aming panganay ay pagka kinabukasan ay naglayas na agad uli. Pumunta na doon sa kanyang jowa doon sa ibang lugar. So yung pamamaraan na yun ay kahit subukan ninyo ay talagang ginagarantiya ko na yun ay talagang mabisa. Steam inhalation at saka yung mga binda at pagpupunas sa katawan ng may lagnat.
May isa pa akong ibabahagi sa inyo. Ito'y tungkol sa mga high blood. Kagaya ng aking nabanggit noong 2020, nung dumating yung pandemic, tinamaan ako ng mild stroke. Noong June, buwan ng June, hindi ko matandaan yung pitsa. Pero June talaga yon. Ngayon, yun nga sa mga hindi pa nakarinig noon, ay ako po ay nagtabingi na yung uso at hanggang ngayon ay medyo may kaunti pa. At saka pili ako at saka yung aking kamay ay talagang hindi na maganda ang pakiramdam. So, gaya na nabanggit ko, ginawa ko lamang yung tinatawag na water therapy na ibabad yung aking paa at ako'y pinapapawisan, nagiinom ng maraming tubig habang nagpapapawis at umiinom ako ng nilagang bayabas, yung dahon ng bayabas, sa loob ng 8 araw. Kumbaga nagsimula ako ng linggo rin ako magtatapos. May bayabas, may tubig na iniinom ako habang ako ay water therapy. Pagkatapos ng June, nung 2020, 2021 o 2022, pagdating uli ng June, ako na naman ay tinamaan. Pero kakaiba ang tama, parang ikamamatay talaga. Alam niyo, ang nangyari ay kami ay nagdadrive patungo doon sa isang bayan ng Socorro. Kami ay nasa bayan ng Bungabong, malayo-layo, ilang bayan ang lalampasan, mga 4 yata na bayan ang lalampasan bago ka makarating doon sa aming pupuntahan. At dahil yung aking bayaw ay na-stroke din, mas matindi naman yon. Ngayon, sa daan ay nakaramdam na naman ako na para bagang magdidilim na ang aking at saka ang paghinga ko ay parang malalagot na. Kaya nung maramdaman ko yon, ang ginawa ko ay pumunta ako sa isang tabi. Tumabi na ako kasi kung ako yung papatuloy na mag-drive ng tricycle, ay malamang kami ay madisgrasya sa gitna. Kaya pagkatigil namin doon, ay ginawa ko agad yung isang pamamaraan na pwede din yung gawin. Yung kayo ay hihinga ng malalim. Ano ba? Pag gagamitin nyo ang paghinga ng malalim ay yung sa ilong, papasok. Pupunuin yung mabuti yung inyong dibdib. Sabihin na nating 10 seconds ay inhale. Bibilang kayo ng by seconds ng 10 bilang. Pagkatapos, hihinto kayo na mga halimbawa ay mga 5 minuto nakapigil yung inyong hininga. Pagkatapos ay saka bibitawan nyo uli ng dahan-dahan, sa bibig naman ang labas, dahan-dahan ang palabas. Mga 7 beses na ginawa ko yun. At nahimasmasan ako. Bukod sa ron, naalaala ko yung isang kapitbahay namin dati ay sa high blood ay nakaihi na. Kadalasan sa mga nakaihi na ay hindi na nauulian. Pero dinala pa rin siya sa ospital kahit nakaihi na. At nung siya ay intindihin na ng mga nurse at lalagyan ng catheter kasi buhay pa naman at tibok pa ang puso, nahinga pa, naharok nga lang. Alam niya ang ginawa? Hinila yung tangkay. Alam niyo yung tangkay? Hinila yung tangkay, lalagyan ng catheter. Kaya para hindi malaman itong mga bata. Alam niyo yung tangkay? Sino nakaalam? Sino nakaalam ng tangkay? Meron kayo eh. Meron ako. Alam mo ang tangkay? Dito sa mga taga rito. Tatay, alam mo yung tangkay? Ayun. Hinila at lalagyan ng catheter. Aba ay nagising. Kaya ang ginawa ko din nung ako ay bumaba doon kasi tapat ng sementeryo, may mga nakalibing doon sa ibandang ibaba ng kalsada. Bumaba din ako. Sabi ko, iihi muna ako. Pero ang ginawa ko, hinila ko yung tangkay. Aba, ay nagpunta na kami, nagbiyahe na kami punta doon sa aking bayaw. Nagpunta na kami sa bukid. Pag uwi namin, ang dami namin dalang bigas. Wala na ako naramdaman. So nakakatulong yan mga kaibigan. Yung inhale, exhale, yung may hold pa. Na gawin yung punong-puno yung inyong dibdib. I-inhale kayo ng 10 seconds. Tapos may hold na 5 seconds. Tapos,
dahan-dahang ilalabas sa bibig. Pagpapasok ay sa ilong. Dahan-dahan, mahaba, 10 seconds. Tapos 5. Tapos, ay yung hold ay 5. Tapos, kahit 10 seconds pa rin yung paglabas. Gagawin yung 7 beses at magiging maayos na ang pakiramdam ng inyong puso. So, sa kaunting tips na yan, sana ay may natutunan tayo at i-practice natin. Kung hindi man inyong sarili, kung hindi man inyong asawa, ay di sa kapitbahay, ituro lang ninyo. Huwag na kayo ang hihilad doon sa tangkay. Ano po? So, maraming salamat po.
Maraming salamat sa ating napakinggang mensahe ng awit. Yun po ay pumapatungkol sa mga nalampasang pagsubok. Ano po? Okay, so ang bawat pamilya po natin ay nakakaranas talaga yan ng iba't ibang mga problema, mga pagsubok. Talagang ganyan ang buhay. Ano po? At habang tayo nasa mundong ito na mayroong kasalanan, ay nandyan ang problema, nandyan ang conflict, at nandyan ang pagtatalo, pag-aaway, kagawin ng mga kapatid, pagtatalo ng mag-asawa, at napakaraming mga problema na nararanasan sa loob ng tahanan. Pero ganun pa man, meron namang paraan upang ang mga bagay na yan ay kahit papaano ay maiwasan. Nung kami ay bata pa ng akin pong mga kapatid, 6 po kami. Nung kami bata pa ay talagang nag-aaway din. Nagsisipaan, nagsusuntukan. Ang babae po namin 2, tapos kaming mga lalaki ay 4. Meron din pag-aaway, pero alam niyo po nung kami po ay lumaki na, nag-matured na, ay parang hindi na namin kayang mag-away-away. Talagang masasabi na andun yung pagmamahalan, pag-ibigan hanggat maaari ay hindi mawawaglit sa tinatawag nating pananampalataya. Hindi rin uso yung tinatawag na lamangan. Lalamangan yung isang kapatid. So, ibig sabihin, pwede palang mamuhay ang ating pamilya na isang pamilya na masaya. Kaya, ang kalimitan lang namin problema na minsan ay nagkakaroon kami ng hiraman ay syempre pera. Yun ang kalimitan namin problema, yung pera. Syempre, pag halimbawa ako nawala ng pera, hiram ako sa aking kapatid, yung ay kapatid nawala ng pera, hiram din. Hihingi ng load, may mag-chat sa GC. Okay, so kalimitan lang po ay yung pera and then yung tinatawag nating panahon. Hindi rin kami masyadong nakikita-kita kasi magkakalayo na po. Yan lang kalimitan ang problema. Ibig sabihin, kung tayo po ay mayroon pong Diyos, may pananampalataya, ay masabi natin na hindi ganong kalaki ang problema sa loob ng pamilya. Pero may problema pa rin. Ang akin pong mga kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya. At hindi po lahat ay nakapag-asawa ng kanilang kapananampalataya. Ibig sabihin kasi, itong mga kabataan po namin na ito, pinapayuhan po namin yan hanggat maaari ay kapananampalataya ang mapapangasawa. Pero nitong huli, itong mga nakaraang taon lang, ay mga nabautismohan na yung asawa ng aking mga kapatid. At yun po ay hindi mga nagiinom. Talagang kahit sila ay galing sa Catholic, ay hindi po sila nagiinom. Kaya nung nagsama sila ay kunti na lang ang adjustment. Hindi na ganong kalaki. So sila po ay masaya sa kanilang tahanan na mayroon pong pananampalataya. Okay, so patuloy po nating pag-uusapan ang ilang mga payo pa patungkol po sa pamilya. Paano natin maisasaayos yan? Ano yung mga pamumuhay ng pamilya ng Seventh-day Adventist sa pamilya ng ibang mga kapananampalataya? Ano ba ang pagkakaiba niyan? Tingnan po natin ngayon pong gabi ang mga ibig ko po sabihin, meron kasi kaming mga ipinopromote sa aming pananampalataya na maaaring hindi napapagbigyan o nabibigyan ng diin sa ibang pananampalataya at yan po ang atin pong pag-usapan. So pag-usapan po natin ngayong gabi ang title na ayaw gumana ng ating Saglit lang po ha. Malfunction ang ating alin po? Dito po. Patry nga po. Ayun. Nasa likod. Okay. So, ang sabi dito, pamilyang sama-sama, Diyos ang pag-asa, kagaya po ng ating nasa tarpaulin. So, maganda po na ang ating pamilya ay talagang sama-sama. At mangyayari lang yung pagiging tunay na masaya kung nasa ating pamilya o nasa sambahayan
ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos po ay pag-ibig, kaya dapat ang ating Panginoong Diyos ay nasa gitna ng ating pong mga tahanan upang magkaroon ng tunay na pagmamahalan. Sabi nga ay, when Jesus in the family, happy, happy home. Yan, kanta ng mga bata, no? When Jesus is in the family, happy, happy home. Pero sabi doon, when Satan in the family, trouble, trouble home. Kaya ang papasukin po natin sa ating pamilya ay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Okay. Meron akong, nung ako'y dumating dito sa Sampaloc, 2021 ng September. So mag-ilang taon na rin ako, magti 3 years na po ako dito sa distrito. Pero alam niyo po, kami po'y nalilipat. Kaya pagdating po ng ilang mga buwan o ngayong taon, baka hindi nyo na po makikita sa lugar na ito dahil ako po ay matatransfer sa ibang lugar. Ano po? Kaya dahil kami po talaga ay palipat-lipat at dahil magtatatlong taon na rin po ako sa lugar po na ito. Ngayon, nung ako'y dumating po dito, meron akong pinupuntahan na close family. Okay, ang family na nila Jewel, yung umawit kanina. Madalas ako pumupunta sa kanilang pamilya. Alam niyo po kung bakit? Pamilya din nila Charmy. Yan, close family ko din sila. Kumakain din ako sa kanilang bahay minsan. Pero mas madalas dito kina Jewel kasi dito may mga lalaki na kaibigan ko, kabarkada ko na sa pamilya po nila. Alam niyo po kung bakit ako madalas doon? Kasi very accommodating sila. Ibig ko sabihin, halimbawa, pumunta ako doon, entertain nila ako. Magkikwentuhan kami, pagkatapos namin magkwentuhan, magkakape, magtitinapay. Kahit hindi naman ganun sila kayaman, pero binibigay nila yon, ano po. So, pumupunta ako doon, nakipagkwentuhan at mahabang oras ang aking ginugugol. Pag ako ay minsan nagkasakit ako, doon ako tumira sa kanila ng ilang araw para gamutin. So sila po nag-asikaso sa akin. Ang dahilan kung bakit ako pabalik-balik doon ay hindi lang dahil sila ay binibisita ko, kundi parang naging pamilya ako sa kanila at pagkatapos ay accommodating sila. Ang ibig ko pong sabihin, kapag ang isang tao ay ini-entertain ninyo, pabalik-balik yan sa inyo. Babalik-balik yan sa inyong tahanan. Halimbawa, kaibigan nyo, pagdating doon, manonood kayo ng TV, papamirendahin, dadalasan yan sa inyo, pabalik-balik talaga yan ang mangyayari. Ang ibig sabihin, kung ang ating Panginoong Jesus ang nasa loob, ang ating laging ini-invite sa loob ng ating bahay, mas okay pag ang ating Panginoong Jesus ang lagi nasa bahay natin. Pero pag si Satanas ang lagi nating ini-entertain sa loob ng ating tahanan, ay tiyak na pabalik-balik si Satanas sa ating bahay. Kaya wag nating i-entertain si Satanas. Ano po? At dapat ang ating Panginoong Hesus ang laging ini-entertain natin sa loob ng ating tahanan para ang ating Panginoong Hesus ang laging nasa loob ng ating pong pamilya. Pag ang ating Panginoong Hesus nasa ating tahanan, ang sabi nga po sa awit ay, when Jesus is in the family, happy, happy home. Okay, tuloy na po tayo. Ang iba pang mga sikreto ng masayang pamilya ay una, dapat ay meron daw pong pagpapahalaga sa pananampalataya. Yan, isang sikreto yan ng masayang pamilya. Kasi kapag ka ang tao po ay may pagpapahalaga sa pananampalataya, ang sabi po dito, ang pagkakaroon ng isang pamilyang aktibo sa simbahan ay nagbibigay ng pundasyon ng pananampalataya sa bawat membro nito. Ang pagtuturo ng mga aral ng simbahan sa tahanan ay nagbibigay daan sa paglago at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa. So pag may pananampalataya sa Diyos, ang isang tao, maraming naaalis sa kaniyang mga karakter at sa mga gawain. Okay, dalawa po naalis, no? Hanggat maaari, dalawa yan. Pero dapat mas mataas yung tinatawag nating karakter. Ibig sabihin, once na ang tao ay nagpahalaga sa pananampalataya, dapat nababago po ang ugali. Yan. Mahalaga pong maintindihan natin yan. Ano po? Dahil ang ipinapasakop natin sa Diyos o ng isang tao sa Diyos ay yung kaniyang espiritu. Ano ba yung espiritu natin? Yung espiritong makasalanan. Yung espiritu na laging nakahilig sa kasamaan. Yung espiritu na walang hilig sa simbahan. Walang hilig sa mga activities ng kabataan, ng church. Yun yung dating espiritu natin. Ngayon, ipapasakop po natin yon sa banal na espiritu. Pag pinasakop natin yon, so ang banal na espiritu na namumuhay sa atin at nagbubunga po yon ng kapayapaan, pagpapahinuhod, pagiging mapagpakumbaba. Sa madaling sabi, hanggat maaari,
Bagaman hindi talaga nagiging lahat, ang mga taong madala sa simbahan ay nagiging mabait. Ano po? Kaya hanggat maaari po mga kaibigan at mga kapatid, ano po, dahil yan po ang inaasahan talaga ng Diyos. Tayo po yung mga maging mabait. Yes, nagkakasala tayo. Tayo po ay nakakapag-isip pa rin ng hindi maganda. Maaaring nagkakasala tayo, nakakapagsalita pa rin tayo ng hindi maganda. Pero, ang sabi nga ay dapat talaga nababago ang ugali. Pangalawa, pag ang tao po ay may pananampalataya, nababago po o maraming naalis na mga gawain. Ano na po yung mga gawain? So, marami pong mga mananampalataya. Nung manampalataya sa Diyos, naalis po ang kanilang bisyo. Naalis po ang pagsusugal. Alam niyo po, napakadelikado sa panahon ngayon. Sa cellphone lang, napakarami ng sugal. Sa cellphone lang po, ang daming mga sugal at ang mga vlogger sa dulo ng kanilang video ay lagi nagpo-promote ng sugal. Kahit yan po ay sa cellphone lang, ay maaari talaga tayong mananakawan ng pera dahil sa tinatawag na pagsusugal. So nawawala yan. Ibig sabihin, kung ganito, kung ang isang kabataan ay walang bisyo, sabi natin, walang alak, walang sigarilyo, hindi nagdadrugs, pwede kaya itong mangyari? Pwede kaya itong mangyari sa mga minamahal po naming mga kabataan? Okay, may mga lalaki dito. Si Crisanto, pwede ba tumayo dito sa may harap? Naruel, asan si Naruel? Naruel. Ayan, ito mga kabataan po namin kahit hindi naman ganun lagi kami nalabas. Pero sa dami ng gawain dito sa loob, palamang ng compound ay talagang mga pagod po yan. Ano? Nagsasakitan na ang ulo, ang katawan. Dito. Asan si Krisa? Dito. Tayo. Tayo. Melboy, asan si Melboy? Krisa, tayo. Si Ate Krisa. Tayo doon. Ikaw na rin, Jewel. Yan. Ito po ay mukhang bata lang yan, pero hindi yan bata. Mukhang bata lang. Mukhang bata ang itsura, mukhang bata ang height. Batang isip din po. Asang si Melboy? Yan, hindi ka. Hindi. Agmasdan natin itong mga ito. Si Naruel, mukha lang adik yan, pero walang bisyo yan. Joke lang. Sorry. Doon sa dulo, sa may dulo. Dali. Di, totoo. Kasi si Naruel, isa yan sa kabataan na nasagip namin. Ibig sabihin, sabi nga niya, kung talaga mapakinggan niyo ang kanyang testimony, di ba may bisyo ka dati? May sigarilyo, may alak. So, wala namang sigarilyo. Alak lang. Okay, nagiinom. Ngayon, kung yan ay hindi na nampalataya sa ating Panginoong Jesus, baka yan, sabi niya, baka patuloy siyang nagiinom. Nagiinom ka pa ba ngayon? Okay, hindi na. So, ibig sabihin, pwede kayang mabuhay nang hindi nagiinom? Kayang-kaya? Okay, kaya palang maging kabataan tayo na hindi nagiinom. Ikaw ba ay may kabarkada pa rin, may mga kaibigan? Okay, meron pa rin. Ayan. Ito, si Crisanto, tingnan natin, at si Melboy, walang ano yan, walang mga bisyo yan. May pagmamalaki ko yan sa inyo. Hindi yan nagiinom, hindi yan naninigarilyo. Ibig sabihin, pwede palang mangyari na ang kabataan ay mamuhay ng may pananampalataya sa Diyos na walang bisyo. Kapag kang isang tao po ay, sabihin nating lasing, ano po ang mga pwedeng mangyari? Yung tendency lang, hindi naman sa lahat. Pwede yung makapanakit. Minsan nga magkakaibigan, nag-aaway, nagtatalo-talo. So yun po ang pwedeng mangyari. So kung ang asawa ninyo ay nagiinom, ang tendency niyan, pwedeng isang araw, takot meron kasi kaming kapitbahay noon, alam na alam ni Tio Danny yan. Naku, talagang pag nalasing ay sigawan ng sigawan doon sa At kawawang-kawawa ang kanilang mga anak. Ako yawang-awa sa kanilang mga anak. Classmate ko kasi, kaya, at pag ako'y nandoon, nagkakataon naman na laging pinapalo, binubugbog ang asawa, ang mga anak, hindi nakakalayo. Halimbawa, sa baba lang po yung bahay nila, tapos aakyat lang ng kaunti, hindi pwede yon. So, pwede pala, no? Kaya, pumili na po yung mga kadalagaan dito. Hindi, joke lang. Okay, so, yan. Sa mga kababaihan, pwede bang magkabisyo ang babae? Ito si Krisa, isa rin po yan sa nasagip namin. At yan po ay talagang magiinom. Sagad ng dalaga yan, pero totoo niya, magiinom yan. Pero ilang taon na, mag-isang taon kalahati na nang hindi po siya mag-inom. Nung yan, bago-bago pa lang, ay yan po ay nag-o-open pa sa akin ang kanyang problema. Dahil siya po, ang problema niya, yung kaniya pong mga pinsan ay niyayaya siya mag-inom kasi sanay sa kanya. Ngayon, ang problema sa balimbing, pag hindi ka nag-inom, binubuhusan ba ng tubig? Doon o ng alak?
ng alak, binubuhusan ng alak. Opo, totoo po yung ganong katindi ang kaniyang mga pinsan. Kaya siya ay lumalayo para hindi mabuhusan ng alak. Pero natatakot siya, kinakabahan siya. Marami pong pinsan pinsang buo, yayayain tapos hindi ka mag-iinom. Siyempre problema yon, conflict yon. Siguro ngayon, di ko alam kung may nangyayari pang ganon na niyayaya siya. Pero ang aking tiyak, hindi na po yan nagiinom o hindi na tumitikim ng alak. Ganon din si Jewel. Ibig sabihin, pwede palang mamuhay ang kabataan pag may pananampalataya na hindi nagkakaroon ng anumang bisyo. Kaya pinopromote po talaga namin, sige, pwede na kayong maupo, ang isang uri ng pamilya na may pagpapahalaga sa pananampalataya. Yan po'y napakaganda, no? Kung tayo pipili ng ating makakapartner sa buhay pagdating ng panahon, sikapin natin na hanggat maaari ay ito ay yung mga tao na may pagpapahalaga sa pananampalataya. Hindi ko naman sinabing wag na talaga piliin yung may mga bisyo. May chance pa rin naman talaga yan. Kasi marami po mga Adventist na nakapag-asawa ng may bisyo pero nabago rin naman at nanampalataya sa ating Panginoon pagdating ng tamang panahon. Okay, so yan po ang isa sa sikreto ng masayang pamilya. Kami po mga Seventh-day Adventist, isa sa amin pong pananampalataya na pinapahalagahan ay walang iba kundi yung araw po, meron kaming panahon sa aming Panginoong Diyos. Ano pong panahon yan? Papansinin po natin dito sa larawan, ng unang araw ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa at hanggang sa mga ika-6 na araw. Pero may nangyari po sa ika-7 araw. Ang sabi po diyan, ano po ba yung nangyari? Sabi dito, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ika-7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Mapapansin po natin dito na ang Diyos ay naglaan po ng panahon ng isang araw na ang araw na ito ay dapat daw po itatalaga natin sa Kanya. Bakit? Ang araw po na ito ay binasbasan ng Diyos. Ang tawag po dito ay ika-7 araw. Yan. Binasbasan ng Diyos ay ika-7 araw, ginawang banal, at nagpahiga ang Diyos sa lahat ng kaniyang gawain. Ganito po ang nangyari diyan. Siya po ay nagpahinga, binasbasan, at ang sabi po dito ay ipinangilin. So, ibig sabihin, yung ika-7 araw, specific po yon. Hindi natin pwedeng gawin yung unang araw. Talagang ika-7 araw, ang sabi ng Diyos ay ano po, siya'y nagpahinga, binasbasan niya at ipinangilin. Pag sinabi po nating binasbasan, ginawa po niya itong banal. Hindi po kasi tayo makakagawa ng isang bagay na banal. Halimbawa, itong cellphone, sabihin ko, ay para sa akin banal ito. Ang isang bagay, isang araw, ay nagiging banal lamang kapag ka ito po ay binasbasan ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, yung birthday natin, sabihin ko yung sa araw na yan, banal yan. Pero ang totoo, hindi pa rin talaga banal yan. Pero dito, mapapansin po natin, meron talagang banal na araw. At ang tawag po nga dyan ng Biblia ay ika-7 araw. Para matrace po natin, yun po yung ika-7 araw. Dahil diyan sa araw na yan, ipinangilin ito ng Diyos. Pag sinabi po natin ipinangilin, iningatan itong banal. Kasi banal na yon, ano? Iingatan na lang nating banal. Kumbaga, halimbawa itong puting damit na aking suot, ito, puti na ito. Kaya iingatan ko na lang na puti. Yan. Hindi ko pwedeng ingatan ko na lang itong itim. Hindi pwedeng gano'n. Ano? Ito'y puti na, ingatan ko na lang itong puti. Okay. So yan. Ngayon, kung titingnan po natin kung ano yung ika-7 araw na yan, tinawag po yan ng Diyos na araw po ng Sabat. Nabasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. At ang sabi ng ating Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at ang iyong gawain sa lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, na ang iyong baka ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong tahanan. So makikita po natin dito, ito po ay sinusundan ng mga Seventh-day Adventist ayon sa aming pananampalataya na merong isang araw na itinatalaga namin sa Panginoon. Ano po? Upang maingatan po namin yung aming relasyon sa Diyos at sa amin pong kapatiran at magkaroon ng tinatawag na tunay na pananampalataya. At ang tawag po ng Biblia dito, ika-7 araw. Ano daw pong gagawin natin?
6 na araw na tayo'y gagawa. Magtatrabaho daw po tayo. Pero sabi ng Diyos, dahil may isang araw na magpapahinga ka. Titigil ka sa lahat ng iyong gawain, yung sa business, sa mga makamundong gawain, pero patuloy ka sa paggawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng gawaing pagsamba, gawaing pangangaral, gawaing pagbabasa ng Biblia, pag-Bible study. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang isang araw para tayo po'y magpahinga. Okay? Yan po ang mga Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, hindi po kami 7 araw na straight na nagtatrabaho. Ang sabi ng iba, aba, pastor, yung 7 araw na kami nagtatrabaho, parang kulang pa rin sa amin, parang hindi na kami kakain, tapos babawasan pa ng isa. Pero alam niyo po, pag sinubukan natin ng Diyos, makakita po tayo ng kakaibang bagay. Makikita natin yung kaniyang blessing. Kapag sinubukan natin ng ating Panginoon, bakit po? Kami po mga Seventh-day Adventist, kahit yung isang araw itinalaga namin sa aming Panginoon, sarado ang business, sarado ang tindahan, hindi nagtatrabaho, walang nagtatrabaho ng araw ng Sabado, ay ano po, ng araw ng Sabat, ay ano, hindi naman nagugutom. O may mga payat din naman, pero may mga mataba. Ano, hindi naman kami nagugutuman kahit na talagang may isang araw na kami itinatalaga sa aming Panginoong Diyos na kinikilala. Ang sabi sa verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ngayon, yung 7 araw, pinangalanan lang ng araw ng Sabat. Alamin lang natin, ano ba yung araw ng Sabat na yan? Okay, tingnan po natin. Ang linggo, tinatawag po yung unang araw. Kung bakit naman sumasamba ang mga Kristiyano ngayon sa araw ng linggo, hindi dahil ito yung araw ng Sabat, kundi dito nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Pero walang sinabi sa Biblia na ang araw ng pagsamba ay unang araw kung kailan siya nabuhay. Ang sabi ng Biblia, ang 7 araw, ang dapat nating araw na ingatang banal. Alamin natin, anong araw po ba yung araw ng Sabat? Ang sabi po dito sa isang aklat ng Catholic, at isinulat po ito ni Cardinal James Gibbons sa page 111 at 112. Ang title po ng aklat ay The Faith of Our Fathers. Okay, Bunso, wag niyo na lang lokohin yung ano. Yan. Patalastas muna tayo. Talastas muna. O, dito na. Huwag niyo na lokohin yung aso diyan. Yaan niyo na silang mag-ingay dyan. Ang sabi po dito, mababasa mo ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng linggo. Okay, isinulat po ito mula sa aklat ng Catholic Church. Ano po? Ang sabi diyan, mababasa natin ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis. At hindi daw natin makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng araw ng linggo. Pinag-uutos ng mga kasulatan ang debotong pangingilin ng Sabado. Yan po ang sabi, dapat talaga Sabado ang araw po ng pangilin. Ano pa? Ang kadahilanan ng ating pangingilin ng unang araw sa halip na 7 ay nakabatay sa hindi positibo o hindi ito nakasulat sa kautusan, ang sabi diyan. Sino man ay makapagsasaliksik sa mga kasulatan, buklatin daw po natin ang buong Biblia. Ngunit walang matatagpo ang kapangyarihang naglilipat ng 7 araw sa unang araw. So hindi daw po yan binago. Okay. Ano pa ang mga patunay na masabi natin na kahit po ang Roman Catholic Church na nangingilin po sumasamba ng araw ng linggo ay aminado na ang araw po ng Sabat ay yung tinatawag po nating Sabado o yung 7 araw. Dito po sa Pasyong Mahal, ako po ay meron nito ang Pasyong Mahal. Sa page 5, ay mabasa po natin ito. Tinype ko lang ito mula doon sa libro. Ano po ba nakalagay diyan? Ang sabi po dito, at sa inisis na libro ay nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo ng Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Yan. Yung sa inisis daw, yung binasa natin kanina, ay ang sabi diyan, nalalaman ay ganito. Nang lalangin daw itong mundo ng Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Ang Domingo po ay linggo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag. Ang Santa Iglesiang Dilag po ay ang church ng Roman Catholic.
Ang sa Genesis na sulat anyay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Tapat daw po yan at Diyos ang nagpahayag. Ano po yung tapat at Diyos ang nagpahayag? 6 na araw bago nangyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, kaya ipinagpili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So aside po dito, ito'y pasunod sa atin. Sino po yung atin? Okay, ang Roman Catholic Church, yung mga miyembro ng Diyos na maawain, kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Meron po kaming bisita sa sa Balimbing. Okay, si Ate Krisa nyo ay sa Balimbing po yan member. So meron kaming bisita doon na kami nangaral minsan sa Remedios. Uno, meron dong isang medyo matanda na, may edad na laging nagbabasa ng Biblia. Sa kanyang pagbabasa ng Biblia, ay nakikita po niya yung araw po ng Sabat. Sabi niya, bakit nga ba linggo ang pangilin? Ay Sabat ang nakalagay dito. At napapakinggan din daw po niya, tuwing binabasa po itong Pasyong Mahal, kapag ka April nga ba ito? Tama, sa mahal na araw. Tuwing April, pag binabasa na pakinggan niya itong sa page 5, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, kaya pinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Bakit ang Sabado'y, ba't ang sabi doon, ang Sabado'y ipangilin? Tapos linggo naman kami sumasamba. Kaya siya po ay nagtataka. Hanggang ngayon, sumisimba po siya, pero hindi pa po siya nababautismuhan. Sumisimba lang muna siya at nag-o-observe doon sa church ng Balimbing. Okay, tuloy na po tayo. Ano ang posible na mangyayari sa isang tao na walang pahinga? So halimbawa, wala tayong pahinga. Ano yung mangyayari sa atin? Yung talagang tayo ay trabaho lang ng trabaho, hindi na tayo nagpapahinga. Ano ang posibleng mangyari? Number 1, ang sabi daw po dito, irritable. Pag tayo po ay walang pahinga, lagi tayong parang, yung irritable ay parang hindi tayo mapalagay. Tapos meron tayong nararamdaman na kapag tayo ay biniro, ay talagang hindi pwede. Hindi tayo pwedeng basta-basta biruin. Pag tayo ginulat, ay talagang magre-react tayo. Baka masaktan pa natin yung nanggugulat sa atin. Yan po ang sabi. Pangalawa, laging masakit ang ulo. Ayan. Dito nga, siguro ang nakakapagpasakit ng aming ulo ay yung init. Sobrang init. Laging masakit ang aming ulo dito sa, dito sa pag-i-stay po namin dito sa church. Yan. May mga nauna nang sumakit ang ulo kaysa sa akin. Ngayong gabi ako yung masakit ang ulo. Pangatlo, hirap matuto. Yan. Pag ang tao po ay laging nasa trabaho, laging puyat, syempre hindi na yun makapagbasa. Ang gusto niya matulog na lang. Tumataba. Kapag ang tao daw po ay walang pahinga, tumataba. Yan. May mga tumataba din dahil sa stress. May tumataba din dahil sa pagkain. Pero isang senyales, kapag ang tao po ay walang pahinga, tumataba din daw po sila. Panglima, humihina ang paningin. Pang-anim, may sakit sa puso. Tingnan niyo po pag ang tao pala ay walang pahinga, tama ang Diyos. Dapat tayo magpahinga. Dahil pag ang tao po ay walang pahinga, ito po yung mga nangyayari. Magkakaroon ng iba't ibang mga sakit. Pang-7, mabagal. Pang-8, madaling ma-infeksyon. Pang-9, madaling maghirap. Pang-10, ihi ng ihi. Yan po yung mga senyales ng isang tao o nangyayari sa isang tao kapag wala na po siyang pahinga. Pang-11, madaling madistract. Laging nabubulol. Pang-13, laging may sipon. Laging may problema sa tiyan. Walang gana sa asawa. Yung pinakamatindi. Walang gana sa asawa. Ano po? Okay. So, ibig sabihin, kailangan talaga tayo magpapahinga. Tama ang Diyos na dapat merong isang araw na itatalaga tayo para sa Kanya. Okay. Ano pa? Dito sa aklat po na ito, na kalusugan at kagalingan, meron po akong nabasa dito sa librong ito. Aside po dito, dun sa stress. Sinusundan ng isang malawak na pag-aaral na ginawa sa Alameda, country ng California ang pamumuhay. Nang halos 7,000 taga-California. Ano daw po nangyari? Lumalabas dito ng mga sumasamba sa West Coast na sumasali sa mga gawaing ipinanukala ng iglesia. Ay malinaw na mas mababa ang stress sa pananalapi, kalusugan at iba pang pang-araw-araw na alalahanin kaysa sa mga individual na hindi espiritual. So aside po dito sa aklat na ito, sa stress daw, yung mga tao na sumisimba, okay, sa West Coast, hindi lamang po tinutukoy dito ang Adventist, tinutukoy din po dito ang ibang pananampalataya. Yung mga tao daw na
mayroong panahon sa pagsamba ay malinaw na mas mababa ang stress sa pananalapi, sa kalusugan, at iba pang pang-araw-araw na alalahanin. So nakakatulong pala kapag ka ang tao po ay may pahinga at merong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, presyo ng dugo. Ang mga senior citizen sa isang pag-aaral ng Duke University na dumadalo sa mga serbisyong relihiyoso, nagdarasal, nagbabasa ng Biblia, ay regular na may mas bababang presyo ng dugo kung ikukumpara sa mga hindi sumusunod sa ganoong mga gawain. Yeah, mas maganda daw yung presyo ng dugo. May kaedad po ba kayo dito, Chudan? Chudan, ilang taon na po kayo? Okay. 67. Pwede po kayong tumayo. Saglit. 67. Sino po dito ang mas bata ng kaunti? Kunti lang sa aking tiyuhin. Tayo ilang taon na po kayo? 75, 67, medyo malayo. Sino po ang dito? Oh, si nanay. Medyo malapit, hindi medyo malapit po ang edad. Sa ano? Sino pa? Sino pa po? 65, 67. Okay? So, si Chudani kasi batak na batak po ito sa missionary work. Kaya ito po ay medyo batat pa talaga ano. Ibig sabihin, pag tayo po ay nagugugol talaga ng panahon sa atin, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay ano po, yung presyo ng dugo natin ay talagang masabi nating laging normal. Dahil tayo po, dahil ang tao po ay nagkakaroon ng maayos na pangangalaga sa kaniyang katawan. Okay, sa pagpapagaling, ganun din. Hindi natin babasahin yan para tayo matapos na. Sa pamumuhay, ang sabi dito, ibinumungkahi ng isang pagbabalik tanaw sa ilang mga pag-aaral na ang espiritualidad ay may ugnay sa mas mababang bilang ng mga pagpapatiwakal, mas kaunting alkohol at paggamit ng droga, mas kaunting gawaing kriminal, mas bihirang diborsyo at mas mataas na kaluguran sa pag-aasawa. So yung mga tao daw po na reliyoso sa pamumuhay, yung kanilang espiritualidad pag mataas, ay ano daw po, kakaunti ang nangyayari sa kriminal, kukunti ang mga kriminal, kukunti yung tinatawag na diborsyo, kaunting paggamit ng alkohol, kunting paggamit ng droga, ibig sabihin na leles po ang mga bagay na ito. Alam niyo po, pag ako, ang akin po mga kabarkada ay mga may bisyo din. Ibig sabihin po ay, ako po ay friendly po kasi, mabarkada po talaga ako. At marami akong mga nagiging kaibigan na mga may bisyo. Kahit pastor na po ako, marami pa rin po akong kaibigan na may bisyo. At hindi ko naman lagi silang, ang usapan namin ay tungkol sa Bible study. Hindi po, ako po talaga ay friendly sa mga ganyan. Ngayon, doon sa amin, sa Mindoro, nagkaroon po ako ng mga kabarkada at mga kaibigan na mayroon pong bisyo. Minsan ay kahit na ako'y napalayo sa Panginoon that time, ay hindi po ako nagkaroon ng bisyo dahil nasanay po talaga o pinalaki ako ng aking ama at ng aking ina na hindi tumitikim po ng alak at kahit po ng sigarilyo. So kahit ako'y medyo na tumalikod sa Panginoon nung oras na yon, hindi ako gumagawa ng ganyan. Ano po? Ngayon, ganito ang nangyari. Pagkasama ko po sila, alam na po nila na ako po hindi ay nigarilyo. At ang nangyayari po ay po kapag sila naninigarilyo, alam na nila nalalayo ako. Dahil ay hindi ako sanay nakakalanghap ng usok. Kahit ng usok ng sasakyan, lagi ako nakamas pag ako po'y nagmumotor. At pangalawa, pag nagiinuman sila, minsan doon din ako nakikiupo, pero hindi talaga nila ako pinapatagay. Alam nila talagang hindi ako sanay. Pero ang problema, nauubos yung kanilang pulutan. Hindi, joke lang. Okay, so friendly kasi ako. And then, yung mga barkada talagang siga yon. Talagang minsan pumunta kami ng sayawan, pagbalik namin kasama namin sa isang jeep. Kasi ang sayawan sa Mindoro dumadayo. Kasi sa sayawan merong para kumita sila ng pera. May sayawan, pagkatapos ay may nagbabayad yung may bayad yung pagsayaw. Okay. Isang araw, yung kabarkada ko, mga kaibigan ko, sakay sa jeep, ihahatid na kami. Kasama yung ibang barangay. Nako, nagkainitan. Unang inihatid ang amin pong kami ang unang inihatid hanggang kami bumaba na doon sa Bukana, tapos may inatid pa sa dulo. Alam nyo po, pagbalik ng jeep ay talagang binato nung akin pong mga kabarkada yung jeep. Hindi po ako nakibato pero kasama nila ako, naroroon din. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng kaso, ay damay din ako dahil ako po yung kasama. Yan po ang akin pong mga kabarkada. Pero alam nyo po, ito, kung bakit ko na ikwento. Kung babalik po ako sa Mindoro,
At nung nakita ko po sila, medyo matagal ng panahon, alam niyo po, napakatatanda na ng itsura ng aking mga kaibigan. Samantalang ako po ay may inaanak sa Mindoro, inaanak ko dahil yung aking kaibigan ay sinabihan ako, inaanak ko. Aba, batang-bata pa. Ay ngayon ay parang, sabi ko ay parang halos magka-level na kami sa itsura pagdating sa tinatawag na itsura. Ako po ibig sabihin, ako po ay may edad na, pero kung ako po ay ilalapit o ididikit doon sa mga tao, mga kabataan na mas mababang edad sa akin na mayroong bisyo, ay baka magkapantay lang kami ng itsura na hindi mahahalata na ako po ay may edad na. Bakit po? Dahil ang sabi nga po dito, sa atin pong pinag-uusapan o sa atin pong pinag-aaralan, kapag ka ang isang tao po ay mataas yung espiritualidad, ayan na po, nagiging maayos po yung kaniyang pangangatawan na pagka walang bisyo. Pag may bisyo po kasi ay madaling tumatanda. So, minamahal ko po mga kaibigan, ngayon pong gabi, dahil yung ating pong projector ay sumuko na. Ako hindi pa sumusuko. Kayo ay sumusuko na rin. At sumuko na rin yung ating pong projector. Akin pong ipinopromote, talagang gusto naming ipaalam sa inyo. Para maging maayos ang ating pong pamilya, meron pa sana ditong mga ilan na mga puntos na ating pong pag-usapan, ay ilapit natin sa Diyos. Magkaroon dapat ng panampalataya ang lalaki, ang babae, ang mga anak, ipakilala natin ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi ito lang inakita kong paraan upang ang ating pong pamilya ay maayos. Alam niyo po, maraming mga pamilya ang sira ng aming pong abutan sa isang lugar, sira ang pamilya. Hiwalay ang lalaki doon sa kaniyang asawang babae. Pero nang makilala nila ang Diyos, muling naayos ang kanila pong pamilya at ang kanilang sambayan. Ibig sabihin, ang solusyon sa mga ganitong bagay ay walang iba kundi ang magkaroon ng pananampalataya, ang babae at ang lalaki magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At malaki po ang nagagawa nito. Napakasarap ng ating pong asawa ay hindi nagsusugal, hindi nagiinom. Napakasarap kapag ka ang ating asawa ay mapagmahal at higit sa lahat kapag ka ang ating pamilya ay sama-samang nakikita sa loob ng bahay-sambahan. Napakagandang tingnan ng mga pangyayaring ito, mga bagay na ito. Kaya sikapin po natin na magkaroon talaga ng pamumuhay sa loob ng ating tahanan, isang pamumuhay na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang paraan upang may saayos po ang ating pong sangbahayan. So bukas po, sa ating pong patuloy o sa huling gabi ng ating pong pag-aaral, kagaya ng aking pong binanggit kagabi, bukas pag-uusapan natin ang kahalagahan kung bakit dapat ng ating pong pamilya ay sama-sama doon sa langit. At masasagot ang ilang mga katanungan. Anong katawan mayroon tayo pag dumating tayo doon sa langit? Ano ang pangalan natin pagdating doon sa langit? Kung ako ay Dave, Dave pa rin ba pagdating doon sa langit? Kayo, kung anong pangalan po ninyo pagdating sa langit, yung pa rin ba ang inyong pangalan? Pagdating doon sa langit, kamusta ang inyong height? Kamusta ang inyong itsura? Yung pa rin ba? Pagdating natin doon sa langit na bayan, yung asawa ba natin ay asawa pa rin natin? Yung ating mga anak ay anak pa rin natin? Anong klaseng pamilya mayroon tayo doon sa langit? Kaya bukas po ng gabi, huwag po tayong mawala. Sana po ay hanggang sa huling gabi ng ating pong pag-aaral ay suportahan niyo po ang gawain pong ito na hanggang sa huling sandali ng aming pong pag-i-stay po dito kasama po ang mga kabataan ng Seventh-day Adventist ay makasama din po namin kayo at patuloy po namin kayo maaanyayahan. So ito lamang po ngayong gabi at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Pakinggan pa po natin ang isang awit bago po tayo manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ngayong gabi dahil kami po ay muli nakapag-aral ng ilang mga payo may kinalaman po sa pamilya. Salamat din po sa isang araw na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapagpahinga. Itong araw na itong ilalaan po namin upang kayo po ay aming pong sambahin. Patuloy po namin nilalapit ang bawat pamilyang naririto. Patuloy po silang pagpalain at ipagkakaloob ang lahat ng pangailangan po nila sa araw-araw at higit sa lahat ang pangailangan po ng kaligtasan. Ang inyong biyaya ang patuloy na managana sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.